Maging bukas sa misyon na ipagkakaloob sa iyo ni Jesus. Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 16 to 20, and I read it for you. When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Ikaw ba'y bukas kung sakaling dalhin ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi ka pamilyar, sa mga tao na hindi mo kakilala, hindi mo alam kung papaano magsisimula? Pero ang pagdadala pala sa iyo ng Panginoon sa lugar na ito ay isang panibagong misyon na kung saan gagamitin ka ng Diyos bilang kasangkapan, isang instrumento para maipalaganap ang Kanyang salita, ang Kanyang awa, at ang Kanyang pagmamahal. Ang ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito ay masasabi nating ang agenda ng pagmimisyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y nahango sa sulatin ni Propeta Isaías. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa akin. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery to the sight of the blind, to proclaim a year of the Lord's favor. Kung tayo ay pagkakalooban ng panibagong misyon ng Panginoon, huwag sana nating isara ang ating puso. Pagkus, yakapin natin ito. Hindi man tayo sigurado, ni hindi man natin alam kung ano ang ating gagawin, magtiwala kang may grasyang nakaantabay sa iyo. Lagi mong tatandaan kung papaanong sinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang paghahari ng Diyos, ganon din tayong mga bininyagan. Tayo ay kanyang sinusugo. Tayo ay nakikibahagi sa kanyang misyon. Lagi po nating tatandaan, hindi po sa atin ang misyon. Huwag tayong magmalaki. Huwag po tayong magmapuri kapag nakikita nating nagtatagumpay ang ating pagmimisyon. Hindi po ito sa atin. Tayo ay nakikibahagi lamang sa misyon ni Kristo. Hayaan mong gamitin ka ng Diyos. Hayaan mong maging kasangkapan ka para maipahayag sa lahat, saan mang dako ng mundo, maging nga sa social media, ang pagmamahal, ang pag-aaruga, ang awa at hustisya ng Panginoon. Handa ka na ba? Pinagdarasal kong maging handa ka palagi sa panibagong misyon na ipagkakaloob ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, biyayaan niyo po kami ng bukas na puso upang tanggapin namin ng maluwag sa kalooban ang misyon na iyong ipagkakaloob. Kami may natatakot, hindi sigurado, hindi alam kung anong gagawin, ngunit kami magtitiwala sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito, o kaya naman po just search Father Piel Pareha. God bless you po.